ay makikita sa Deuteronomy chapter 7. Brother Ice, kayo na po. Good morning to all of us. And for our Bible reading, let us open our Bibles and open it on Deuteronomy chapter 7. Let's read from verse 1. Deuteronomy 7 verse 1, it says, "When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, 7 nations larger and stronger than you." Verse 2, "And when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally. Make no treaty with them, and show them no mercy." Verse 3, "Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons." Verse 4, "For they will turn your children away from following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against you, and will quickly destroy you." Verse 5, "This is what you are to do with them. Break down their altars, smash their sacred stones, cut down their Asherah poles, and burn their idols in the fire." Verse 6, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possession." Verse 7, "The Lord did not set his affection on you and choose you because you were numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples." Verse 8, "But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestors that he brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the land of slavery from the power of Pharaoh, king of Egypt." Verse 9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments." Verse 10, "But those who hate him, he will repay to their face by destruction. He will not be slow to repay to their face those who hate him." Verse 11, "Therefore, take care to follow the commands, decrees, and laws I give you today." Verse 12, "If you pay attention to these laws and are careful to follow them, then the Lord your God will keep his covenant of love with you and his word to your ancestors." 13, "He will love you and bless you and increase your numbers. He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine, and olive oil, the calves of your herds, and the lambs of your flock in the land he swore to your ancestors to give you." 14, "You will be blessed more than any other people. None of your men or women will be childless, nor will any of your livestock be without young." Verse 15, "The Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you the horrible diseases you knew in Egypt, but he will inflict them on all who hate you." 16, "You must destroy all the peoples the Lord your God gives over to you. Do not look on them with pity, and do not serve their gods, for that will be snare to you." Verse 17, "You may say to yourselves, these nations are stronger than we are. How can we drive them out?" 18, "But do not be afraid of them. Remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt." Verse 19, "You saw them with your own eyes, the great trials, the signs and wonders, the mighty hand and outstretched arm, which the Lord your God brought you out. The Lord your God will do the same to all the peoples you now fear." Verse 20, "Moreover,
The Lord your God will send the hornet among them until even the survivors who hide from you have perished. Verse 21. Do not be terrified with them, for the Lord your God who is among you is a great and awesome God. Verse 22. The Lord your God will drive out those nations before you, little by little. You will not be allowed to eliminate them all at once, or the wild animals will multiply around you. Verse 23. But the Lord your God will deliver them over to you, throwing them into the great confusion until they are destroyed. Verse 24. He will give their kings into your hand, and you will wipe out their names from under heaven. No one will ever able to stand up against you. You will destroy them. Verse 25. The images of their gods you are to burn in the fire. Do not covet the silver or gold on them, and do not take it for yourselves, or you will be ensnared by it, for it is detestable to the Lord your God. And the last verse, verse 26, do not bring a detestable thing into your house, or you, like it, will be set apart for destruction. Regard it as a vile and utterly detest it, for it is a set apart for destruction. Amen. Amen, Brother Ice. Amen. Salamat po sa napakagandang mga reading po natin. So, bago po tayo pumunta sa ating mga reflection, ay may tatlo pong bahagi, no? Una ay pinaunawa ng Diyos dito na huwag makipagtipan sa mga bansa. Pangalawa ay ito po yung mga biyaya na kasunduan. Ang biyaya ay magpapatuloy kapag ang pagiging masunurin ang gagawin. At yung pangatlo po ay ito po ay pangako ng Diyos na tutulungan po sila sa anumang mga pakikibaka po nila at mga trials na darating sa kanila. So ngayon dadako na po tayo sa ating mga reflection. Bigayin po muna natin pagkakataon kay Brother Ice para po sa kanyang reflection at tayo po ay magre-reflection. Okay, habang hinintay po natin siya, meron pong gustong magbigay ng reflection po niya sa kanyang nabasa. Okay, so kung wala po muna, ako po muna magbibigay ng reflection po, no? Sa akin pong nakita dito ay doon sa unang bahagi ay makita po natin yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Pag sinabi pong pakikipagtipan ng Diyos sa kanila ay kailangan po ito merong seryosong kasunduan at hindi po ito kasunduan lamang na bukas ay hindi na, iba na. So tayo po bilang mga Kristiyano, Seventh-day Adventist, ay ang nakita ko po dito na magre-reflect po lalo na sa aking pamilya ay kailangan ang pakikipagtipan sa Diyos is every day, no? Every hour, every minute, kailangan iingatan po ang mga tipanan natin sa Diyos. Dahil kung hindi po ito mangyayari, yun nga, yung pangalawang bahagi. Yung biyaya ng Diyos ay hihinto. Ang biyaya ng Diyos ay kung walang pagiging masunurin o pagtupad ay nauuwi ito sa mga matitinding dagok ng mga pagsubok. At yung pangatlo ay aking ma-reflect dito is ang pangako ng Diyos naman ay talagang hindi lang sagad o hindi lang talagang supreme yung tulong ng pangako ng Diyos kung tayo ay magiging maingat sa mga tipan na ibinigay niya at ating iingatan. So yun mga kapatid, ang aking reflection. Baka may gustong mag-reflect po sa inyo yan sa ating pong
live dyan sa platforms po natin. Pastor Jerry, baka meron po kayong gustong at sa ating pong mga ibang mga leaders na gusto pong mag-reflect. Yes, Pastor. Asan na ba? Yan. Ito. Yun. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy God First Morning. Ito pong ating nabasa habang sinusundan ko po yung ating Bible reader. Napaka yaman nito, mga kapatid, ng ipinapakilala ng Diyos ay angat na mapagmahal sa lahat. Kagaya po ng aking observation kahapon sa ating pong binasa, yung pong chapter 6, mga kapatid, ay ang tinatawag nating pinakamahalagang direksyon ng pagpapakilala tungkol sa supremacy ng ating Panginoong Diyos. Make God our everything. Sabing ganon dito sa Shema na panalangin ng mga Israel. Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it, and it may be well with you. Yun mga kapatid, yun po yung point, no? Hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sa akin po, mga kapatid, ito po yung aking nakitang mahalagang background nitong ating binasa ngayong umaga. Ang gusto talaga ng Panginoon sa kanyang bayan ay siya lang. Walang ibang Diyos, siya lang. At gawin siyang everything nila. Walang ibang kaparis, walang ibang makapangyarihang Diyos na pwedeng umalalay at tumulong sa kanila. Yung salitang ikad sa Hebrew, yun po ay 2 beses lang pong mababasa natin sa Biblia. Yung the Lord God is one. Dito po sa ating binasa ngayong umaga ay ipinakikilala yung Diyos na yon kung bakit dapat siya lang. Kasi siya lang yung may kakayanan na gumawa ng lahat ng nabasa po natin dito. Yung mga pangako niya, proteksyon, siya lang ang may kakayanan magbigay ng security, siya lang ang Diyos na magbigay ang kakayanan magligtas, siya lang ang Diyos na mahabagin. Nabasa natin yan ngayon ay siya lang ang Diyos na tapat, na kayang tumupad ng kanyang pangako, Diyos na nagbibigay ng maraming mga pagpapala. Nandyan po, nabasa po natin sa ating Bible reading ngayon. So, ang gusto talaga ng Panginoon dito na mangyari, gusto tayo ng Diyos na pagpalain. Pero sinasabi niya na gawin natin siyang pinakamataas at lahat sa ating buhay. Wala nang iba. At nag-iisang Diyos lamang at walang kaparis na Diyos. Unahin nating nasahin ang Diyos na mapagmahal, Diyos na mawain. Siya ang una nating nasain. I-desire natin siya. And then, siya yung makapangyarihan sa lahat. At ituring na ang matalik na pakikipagrelasyon sa Kanya ay isang malaki at masayang pagpapalang dumating sa ating buhay o ating natanggap. So the message of the book na para sa akin na aking nabasa, make God our supreme and everything in our life. Wala na pong iba. At lahat ng ating buhay ay magiging maayos. So without Him, wala rin tayong magiging pagpapalang tatanggapin. So make God our supreme and everything in our life. God bless po.
Amen. Praise the Lord. So yun po, no? Matindi po ang ating ang reading po ngayon. God is our supreme and everything. Tunay nga po, no, kapag hindi natin yun gagawin, no, meron pong mga consequence yung biyaya, no, yung pagiging hindi natin maging masunurin sa ating Panginoon, yung biyaya ay titigil at yung pangako ng Diyos ay at yung kanyang tulong ay hindi mangyayari. So yun po, baka meron pa pong gustong mag-add ng mga reflection or something experience na pwede po nilang i-provide sa ating pong grupo na matutunan po natin yung mga ganitong napag-aralan po natin. Meron po ba, mga kapatid? Diyan po sa ating platforms. Kamusta po Pastor. yan? Sige po. Naalala ko yung nung ako ay nasa Caloocan, sa Baisa. Meron kaming jail ministry doon. Tuwing Thursday, pumupunta kami kasama ko si Pastor Serafica. Napunta kami doon para mag-ministry. Mayroon silang tinatawag doong Supremo. Yung Supremo, kapag nagsalita yon, nag-utos, nangusap, iginagalang talagang yung isang salita lang niya, pinakikinggan talaga yon. Mas makapangyarihan sa kulungan. Ang aking reflection dyan ay, kung ang Panginoon ay isa sa kanyang mga attributes ay He's a supreme God, yung omnipotent God, na mas higit sa panlupang supremo, ay mas lalo nating dapat siyang igalang, bigyan ng pagpupugay. Kasi nga, marami ng beses ipinakita niya sa bansang Israel at maging sa buhay natin, mga kapatid, na talagang wala nang hihigit sa kanya. Wala nang hihigit sa kanya. Na gagawa ng mga himalang hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao at sa hindi inaasahan ay nandoon ang Panginoon, nandoon ang kanyang gabay. Kaya aking nakita dyan ay matagal niya nang ipinakikilala kung sino siya. Yung binanggit kanina ni Pastor Jerry na you shall love the Lord your God with all your heart. In fact, ito yung summary ng kanyang likas na paulit-ulit na sinasabi na dapat maintindihan ng bansang Israel at ng mga sumusunod na henerasyon. Kaya nga, mga kapatid, sa personal kong karanasan bilang mga mananampalataya sa panahon ito, ay ito yung aking pilit na ipinapanalangin. Sometimes I have to set aside my own supremacy and kilalanin yung authentic at real supremacy sa buhay ko. Walang iba kundi ang Panginoon. Sa point na yan, ay maaring nakakapagbigay lamang ako ng tunay na pagpaparangal sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Happy God first morning po. Amen. Salamat po, Pastor Joey, sa malaking contribution na ibinigay niyo po. Umalaga po yung sinabi po ng ating President, yung supremacy ay talagang sa Panginoon lang talaga. Hindi sa tatay o sa asawang babae, kundi ang pinaka-supremacy talaga natin masusunod at talagang mangyayari ay ang Panginoon. Okay, so meron ba po bang mga gustong mag-reflect po dyan sa ating pong platform, sa ating pong mga leaders na gusto pong mag-contribute ng kanilang pong mga reflection? Marami po tayong matutunan. Si Pastor Ernie po, itataas po ng kamay. Pastor Ernie, kayo po. Yes, happy God first morning po mga kapatid. Totoo po na ang Panginoon ay
is a God of supremacy. Kaya mahalaga po na ito pong Deuteronomy chapter 7 is a call to complete loyalty. Ito po ay panawagan para magkaroon po tayo ng kumpletong pagiging tapat. Sabi po sa verses 5 and 6, "You shall destroy their altars, for you are a holy people to the Lord your God." Dito po mga minamahal ko mga kapatid ay isa sa mahalagang utos ng Panginoon ay gigibain ang mga dambana at puputol-putulin ang mga haligi at pinakaalaala at inyong ibububal ang kanilang mga asera, kanilang mga Diyos-Diyosan. Ibig pong sabihin mga kapatid, God asked for a total devotion. Israel was to remove every trace of idolatry, not to compromise or adopt pagan costumes. Kaya dito po mga minamahal ko mga kapatid ay pinapalis po ng Panginoon ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang buhay upang lalo silang mapalapit sa ating Panginoon na siya yung ating superior, pinakamataas sa lahat. Kaya sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid, ano ba yung mga Diyos-Diyosan dito sa ating buhay ngayon na kailangan po nating alisin? Alam niyo po, tayo po ay isang paalala po ito sa atin upang tayo magkaroon ng complete loyalty ay atin pong alisin yung mga Diyos-Diyosan na nakakahadlang upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Maraming pong salamat mga kapatid. Happy God First Morning. Thank you po, Pastor, no? Parang ano rin po ito, no? Connected dun sa ating mga nakaraang lesson, no? About sa mga Diyos-Diyosan, talagang tatanggalin natin lahat. So, yun po. Maraming salamat, Pastor. Baka meron pa pong gustong magdagdag ng kanila pong reflection. May oras pa po tayo. Ang oras po natin ay 4:27. Meron na naman po tayong 3 minutes bago po tayo pupunta sa ating pong susunod na part, ang Lest We Forget. Meron pa po mga kapatid, last po. Meron pa pong gusto mag-reflect. Diyan po sa ating platform, meron po ba? Wala. Okay. So kung wala na po, no? Ang isa pa po na nakita ko po dito ay ang Diyos ay talagang seryoso. Pag nakipagtipan po siya ay talagang seryosohan po ito. Hindi po ito parang ningas kugon. Kaya kapag nagsabi po siya sa atin na tayo po ay alisin talaga yung mga nasa ating mga kamay, sa ating mga bulsa, o saan man nakalagay ang ating mga Diyos-Diyosan, ay kailangan po natin itong tugunan yung paanyaya ng Panginoon. Kasi seryoso rin siya na pagpapalain ka at hindi kanya tatawaging huli. Ikaw ay magiging una. Ikaw ang pinakaulo dahil ang Diyos ay hindi kanya gagawing buntot. Okay, so tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong part 2. Ang ating oras po ay 4:28. Meron pa tayong 2 minutes kung meron pa sanang habol na mag-reflect, kung may habol pa. Pero kung wala na po, ibibigay na. Meron po sa chat box. Meron pa po? Sige po. Meron doon sa chat box. Naglagay din ako sa chat box, no, mamaya basahin na lang nila. Mga kapatid, meron ba kayong napansin dito na itong buong chapter may silang po, ano? Siguro meron kayo kaagad na notice dito na ako po may na-notice na katulad ng sinasabi sa ating practice ng faithfulness sa stewardship, lalo na faithfulness in finances. Meron ba kayong napansin na katulad ng pangako na sinabi rin ng Panginoon pagkatapos sa tayo ay maging faithful sa pag-ibig natin sa Panginoon?
anong katulad na verses nito ang nababasa natin? Di ba kapatid, halos katulad ito noong Malakay chapter 3? Yan, napansin niyo mga kapatid doon, yung Malakay chapter 3 ay return to me all the tithes and offerings. No? Sabi doon ng Panginoon, at bubuksan ko ang mga durungawan sa langit na walang silid na kalalagyan. Yung sa English po ay floodgates of heaven. And I will pour out all the blessings. Halos katulad nito yun mga kapatid. Pero sa akin po kasi, ang meaningful kasi dun sa akin, hindi po yung blessing na ibibigay ng Diyos materially o yung temporal blessing. Ang meaningful po sa akin doon yung return to me, yung verse 7 ng Malakay chapter 3. Yung return to me is a call to build a relationship. Return to me, sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you. So ibig sabihin, mayroong broken relationship. Wala, hindi na, sabi pa ng Panginoon doon at gagawin kong, at ang inyong mga pagpapala ay magiging parang sumpa. Magiging, kahit tinagpapala tayo, parang wala tayong tinatanggap kasi we are not appreciative of what God has done. Dahil nga hindi natin siya karelasyon. Tinagpapala niya na tayo, pero hindi pa natin na-appreciate kasi hindi natin na-appreciate yung relationship natin sa nagbibigay ng pagpapala. Kaya yung message ay, return to me. Yung salitang return po mga kapatid ay turning around and going back to God, the source of all blessings. Turning around, bumalik ka sa Panginoon, kilalanin mo siya lang ang pinakamalaking pagpapalang dumating sa buhay natin. Kasi walang pagpapala kung walang magpapala. Walang pagpapala kung walang magpapala. At alam natin na ang tunay na source ng pagpapala ay ang Diyos. Wala nang iba. Si Satanas hindi siya pwede magpala kasi wala siyang pag-aari. Ayan, ang tinutokso niya tayo na ipagpalit natin yung Diyos natin. Kasi ibinibigyan niya tayo ng mata na ang tingin natin ay material lang. Ang Diyos di po material ang tingin sa gusto niya ibigay sa atin. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy natin yung relationship na yon, na mawala yung worry, mawala sa atin yung fear, mawala sa atin yung mga burden na hindi kayang ibigay yon ng mga material. Yes, ibibigay ng Diyos yun kasi siya ang may-ari nun. Pero gusto ng Diyos na maging payapa tayo na kahit dumating yung panahon na mabagabag, ay pag meron tayong Diyos, ay parang wala tayong bagabag kasi siya naman ang nagbibigay ng lahat. Nawawala yung takot, nawawala yung pag-aalala kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Pero kapag walang Diyos, mga kapatid, sabihin pag may ibang nandoon sa puso natin na inuuna natin na hindi naman importante kundi pampadagdag lang ng burden, like for example, inuuna natin yung pera. Sabi nga ni Haring Solomon, ang mga nagnanasa sa pera ay hindi makukontento sa pera, mga kapatid. So, ang message po na nakikita ko dito is, let us return to God and treat Him as a great blessing that comes to us. Alam nyo, ito pong ating early morning na ito is already a great blessing because we have God today. Amen. Meron na tayong Diyos na kinikilala ngayon. Wala nang iba, mga kapatid. Amen. Let us consider and let us treasure. Ilagay natin isang malaking kayamanan na natin na meron tayong Diyos ngayon na inuna natin sapagkat sa Kanya ang lahat ay ibibigay niya sa pangangailangang ating nadadama tuwing umaga o araw-araw. So mga kapatid, yun po yung nakikita kong message na maganda sa ating dalhin. Ako sa akin, sa araw na ito, masaya na ako kasi alam ko mayroon akong Diyos na hindi ako pababayaan. Ingatan ako at ayon sa aking pangangailangan, ibibigay niya ang lahat. Marami pong salamat. Salamat Amen. po. Amen po. Sabi po dito sa ating chat box, ay may nagsabi po si Pastor Ernie, sabi niya, Deuteronomy 7 reminds us
that God's love chooses us, His holiness calls us to separation from sin, and His power ensures victory. Tulad po yung sinabi ng ating President po na ang Diyos po ay kailangan talaga siya po ang ating priority at tanggalin po natin yung mga nasa ating mga yung mga nagiging Diyos-Diyosan po natin. Sabi naman po dito, at ang takeaway po, mga takeaways, gusto tayong pagpalain ng Diyos pero sinasabi niya na gawin natin siyang pinakamataas at lahat-lahat na ang ating buhay at nag-iisang Diyos lamang at walang kaparis. Unahin nating nasain ng Diyos na mapagmahal, maawain at makapangyarihan sa lahat at ituring na ang matalik na pakikipagrelasyon sa Diyos ay isang malaki at masayang pagpapalang ating natanggap. Tulad ng kulog na sumusunod pagkatapos ng kidlat, all blessings follows knowing God. Hindi pwedeng baliktarin. Make God our supreme and everything blessings follows after we encounter the God of heaven and earth. Yan. Katulad na naririnig natin ngayon, may kulog at kidlat. No? So, ayun po. Napakaganda. Meron pa po bang mga gusto magdagdag at wala na po tayong oras ay Pastor. ibigay na po. Sige po. Pastor. May pa po. Yeah, gusto kong makita nyo yung connection ng sinasabi ko dyan. Ano? Hindi, alin ba talagang nauna? Kulog o kidlat? Kidlat. Kidlat. Kidlat muna, di ba? So, Light. hindi pwede pagbaligtarin yon. Tama, no? Pwede po bang pagbaligtarin yung dalawang ngayon? Kukulog muna bago kikidlat? Parang hindi po. Kidlat muna. Hindi talaga pwede, mga kapatid, di ba? Hindi po. Kikidlat muna bago kukulog, di ba? Ganon din po, mga kapatid. Hindi pa pwedeng dumating yung pagpapala kung walang magbibigay nito. Kaya huwag natin Source. unahin yung pagpapala. Unahin natin yung pinagmumula nito Source. Yung source. Yes. at ang lahat ay isa na Idaragdag sa pagpapala. Amen. Thank you po, Pastor, sa napagandang illustration. Okay. Meron pa po kayong kung wala na po, ang ating oras ay lagpas na po ng 4:30. Ang oras po natin ay 4:37. Ngayon ay tadako na po tayo sa ating pong lest we forget na bibigay po sa atin ni Sister Rodaline Madahos. Pastor, pray mo muna siya, ha? Pag-pray mo muna yung kapatid. Apo, ipag-pray po muna natin. Sige, okay. Sige po, tayo po ay mananalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami magpapatuloy sa aming pong programa, sa aming pong hindi lang programa kundi ito po yung magiging lifestyle po namin habang kami po yung naghihintay sa iyong ikalawang pagparito. Aming pong dinadalangin si Sister Rodaline Badahos na siya po nilibigay sa amin ng pagbabasa o magbibigay sa amin ng isang part na kung saan maintindihan namin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong isang maamong pakikipag-usap sa amin na kami po'y maging tunay na katiwala at tunay na tapat na Kristiyano habang naghihintay sa iyong ikalawang pagparito. Pagpalain niyo po siya habang siya ay nagsasalita o nagbabasa hanggang sa kami po ay sama-sama na magkaroon ng reflection mamaya at marami kaming matutunan. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan. Amen. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang devotional
po natin ngayon ay, ang pamagat po ay si Ellen White sa Minneapolis, Papasukin si Jesus. Ang verse po ay matatagpuan po sa Efeso 3:14 verse 19. Sabi po dito, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking tuhod sa Ama at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang pagdiin ni Ellen White sa Minneapolis ay hindi bagong turo sa isang aspeto ng teolohiya ng Adventismo, kundi isang panawagan para itaas at gampanan ng Adventismo ang saligang Krisyanismo. Ang pasanin ko sa pagpupulong na ito, isinulat niya, ay ilahad si Jesus at ang kanyang pag-ibig sa harapan ng aking mga kapatid, sapagkat nakakita ko ng mga tanda na marami ay walang spirito ni Kristo. Ang pananampalataya kay Kristo bilang tanging pag-asa ng makasalanan, sabi niya, ay sa kalakhang bahagi ay iniwan. Hindi lamang sa mga pahayag na ibinigay kundi seryosong karanasan ng napakaraming nag-aangking naniniwala sa mensahe ng ikatlong anghel. Sa pagpupulong na ito ay nagpatotoo ako na ang pinakamahalagang liwanag ay sumisikat mula sa kasulatan sa paglalahad ng dakilang paksa ng katuwiran ni Kristo na may kaugnayan sa kautusan na dapat na laging panatilihin sa harap ng makasalanan bilang kanilang tanging pag-asa sa kaligtasan. Ang pamantayan na kailangan sumukat sa karakter ang kautusang makahari. Ang kautusan ang siyang tagapanuri ng kasalanan. Sa pamagitan ng kautusan ang pagkaalam ng kasalanan, ngunit palaging pinapalapit ang makasalanan kay Jesus sa pamagitan ng mabubuting kapahayagan ng kanyang pag-ibig kung saan ibinaba niya ang sarili upang mamatay ng isang kahiyahiyang kamatayan sa krus. Anong lalim na pag-aaral, nagsikap ang mga anghel, masidhing ninasa na tumingin sa kamanghang-manghang hiwaga. Ito'y pag-aaral na maaaring magpahirap sa pinaka-dakilang karunungan ng tao, na ang tao na nahulog sa pagkakasala, nilinlang ni Satanas. Sa pumapanig kay Satanas ay maaaring maging kasang-ayon sa larawan ng anak na walang hanggang Diyos, upang ang tao ay maging kagaya niya, na dahil sa katuwiran ni Kristo na nabigay sa tao, iibigin ng Diyos ang tao na nahulog ngunit tinubos kung paanong minahal niya ang kanyang anak. Ito ang hiwaga ng kabanalan. Ang larawang ito na pinakamahal ay dapat na malagay sa bawat pananalita, na ibitin sa mga bulwagan ng alaala, na bigkasin ng mga labi ng tao, na bakasin ng mga taong nakatikim at nakabatid ng mabuti ng Panginoon, na pagbulay-bulayan na maging batayan ng bawat pananalita. Papasukin si Jesus kung makapagbibigay lamang ng isang payo sa Ellen White mula sa pagpupulong, yun na yun. Piliin natin na papasukin siya ngayon bago tayong tumayo mula sa pagbasang ito. So ang akin pong habang binabasa ko po itong ang akin pong na-realize ko po na kahit anong pilit po pala natin na sumunod po sa utos ng Diyos, lagi at lagi po tayo na nagkakamali kasi po hindi po tayo perfect po, di ba? Kaya, pero ang maganda po rito, hindi niya tayo iniiwan. Si Jesus mismo ang nagbibigay na katwiran at kaligtasan para po sa atin. So dito po, sa totoo lang po, ako rin po mismo, naranasan ko rin po yung minsan napagod po ako, minsan nadi-discourage, pakiramdam ko kulang ako, pero pag nagpe-pray po ako at pinapasok ko po si Jesus sa aking puso, bigla po ako nagkakaroon ng peace, no po, at bagong lakas. At kung saan po, hindi po pala natin kaya
sa sarili lang po nating lakas ang pagbabasihan. So, pag ganun po na yung sarili po natin na doon po tayo bumabase, parang lagi pong kulang. Yun po. So, dito po, ang hamon po sa atin ngayon, papasukin po ba natin si Jesus araw-araw sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, o kahit sa maliit na desisyon natin? Sana hindi lang po tayo sumunod sa utos, kundi mahal po natin siya kaya gusto natin siyang mamuhay po sa ating buhay. Yun po. Ayan, thank you, Sister Rodaline, sa iyong reflection. Yan. Tunay nga, unahin talaga natin ang ating Panginoon. Okay, so meron po bang gusto mag-reflect po sa kanyang nabasa? Baka may nakaragdagan po kayo mga kapatid. Bigyan po natin sa chat box kung meron po ba dyan sa ating platform, mga kapatid? Wala po, Pastor. Wala, no? So, amen po sa napagandang... Pastor, magandang umaga. Sige po, kayo po, Pastor. Sisimulan po yung reflection dyan. Ano? Okay. So, isang napakagandang challenge sa atin. Yung talagang sinabi ni Ellen G. White at yun yung kanyang mensahe, challenge din sa early church natin. Yung talagang papasukin si Jesus sa buhay po natin. Alam naman natin mga kapatid na talagang ang sentro o ang tema ng Kristiyanong pamumuhay ay hindi ang isang doktrina o belief na binuo ng isang relihiyon, kundi talaga ang sentro nito, kung mayroon mang mga belief, ang sentro nito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya siya ang tinitingnan. At alam naman natin na talagang ang ulo ng ating simbahan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at tayo yung katawan. So, dahil doon, nabanggit sa ating pong babasahin, sa ating readings, yung salitang light, magliwanag. Talagang dapat magliliwanag yung mukha ni Jesus sa bawat isa sa atin. Na-realize ko tuloy naalala ko tuloy yung encounter ni Pablo sa ating Panginoong Hesukristo nung nakita yung liwanag ni Jesus. Ito yung bumago ng buhay niya. Okay? Ang kanilang talastasan ay talagang bumago sa kanyang buhay. Na-realize niya na ang kanyang ipinaglalaban ay hindi dapat isang tradisyon ang kanyang kinalakhan ng unang panahon, kundi from that moment, after na kanyang ma-encounter si Jesus, nag-iba na iba yung kanyang takbo ng kanyang paglilingkod. Hindi na isang tradisyon ang kanyang ipinaglalaban after na ma-encounter na si Jesus Christ, kundi kung sino si Hesukristo sa buhay niya ngayon. So makikita po natin yung karakter na yun na mayroon si Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, para sa akin, yung tunay na liwanag sa buhay po natin, nakikita yung liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Nakikita pagkatapos po nating magkaroon ng malalim na encounter sa ating pong Panginoong Hesukristo. Nagiging authentic, nagiging mahalaga, makabuluhan, matibay yung ating pong pagpapatutuo kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nasa atin. Kapag na-encounter natin ng malalim ang ating Panginoong Hesukristo, yung ating testimony, yung ating pong mga actions, ay nagiging sentro nito wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, yun lamang po. Happy God First Morning. Thank you. Thank you, Pastor, sa napagandang binigay niyong reflection.
Meron po dito sa ating chat box. Gusto ko lang basahin. Napakaganda yung sinabi. Brother Edma. Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkaalam ng kasalanan. Ngunit palaging pinalapit ang makasalanan kay Jesus sa pamamagitan ng mabuting kapahayagan ng kanyang pag-ibig, kung saan ibinababa niya ang kanyang sarili upang mamatay ng isang kahiyahiyang kamatayan sa krus. Grabe, no? Okay, sabi pa po rito ng ating President, reflection para po sa Lest We Forget, talinhaga ng Jollibee. Masaya tayo na nakikita na nakangiti ang mascot ni Jollibee. Pero hindi natin napapansin kung sino ang nasa loob nito. Tulad ito ng katwiran ni Kristo, hindi niya napapansin kung ano tayo at ano ang ginagawa natin. Ang mahalaga ay nakikita na suot natin si Kristo. Yan. At, sabi pa ron, at ang kanyang perfection lamang ang tinatanggap ng Ama. Isuot natin ang buhay ni Jesucristo ngayon at hayaan maitago tayo sa kanyang kalinisan ng katwiran. Blessings. Okay, thank you po, Pastor, sa inyo pong mga reflection and mga karagdagan. Meron po pong gustong mag-reflect o magbigay ng giveaways Yes, po. Pastor Henry. Sige po, Pastor, kayo po. Muli po mga kapatid, happy God first morning. Ito po ang tugon ni Ellen White sa kanya po naobserbahan sa during 1888 Minneapolis session. Ano po ang sabi po rito? Nakita ko ang mga tanda na marami ay walang espiritu ni Kristo. Alam po natin noong during session, napakaraming mga debate, malalakas ang boses, sigawan, at para naman talagang walang espiritu ni Kristo. Ngunit dito po ay pinahayag ni Ellen G. White na mahalaga na ating papasukin si Kristo. After po nung general session, marami po ang na-discourage, marami ang nadismaya, meron din namang natuwa. Pero ang mahalaga pala mga kapatid, ating papasukin si Kristo sa puso natin. Upang kung dumating man ang mga iba't ibang mga issue sa ating buhay, issue sa ating theology, issue sa iba't ibang mga problema, ay meron tayong paghuhugutan ng lakas. Walang iba kundi ang ating Panginoon sapagkat siya yung ating unang pinapasok sa ating puso na siya ang magpapasipay para tayo ay lalong magkaroon ng maayos na pananaw, positibong pag-iisip at patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang kanya pong panawagan sa bawat isa sa atin, papasukin si Jesus. Ito po ay napakagandang pagpapahayag na tuwing umaga, ating pong papasukin si Jesus upang lalong maging masaya, maganda ang ating buhay bilang mga anak ng Panginoon. Amen. Po, no? Naalala ko, Pastor, yung pag nagko-crusade, laging inaawit yung Jesus is knocking at the door. So yan, tama po yun, Pastor, no? Lagi nating papasukin si Kristo sa ating mga puso. Walang karapatan ng Diyos na persahin niya tayo para makapasok siya. So, ang Diyos ay naghihintay lamang sa atin kung kailan natin siya pagbubuksan. So, kaya malaking tulong itong ating programa na everyday ay binubuksan natin ang ating mga puso at pinapapasok natin si Kristo. At ang result nun ay Christ ay nasa ating mga buhay. Okay, so huwag naman natin siyang palabasin pagkatapos ng ating programa ay mamayang tanghali. Ay iba na ang nasa loob ng ating mga puso. Okay, hayaan po natin siya bumagap. Oo. Amen. Hayaan natin buong maghapon, magdamag, hanggang sa dumating yung missional evening, ay si Kristo pa rin ang ating nasa puso. Hindi uuwi tayo sa bahay, puro galit na, si Satanas na ang nasa puso.
Okay, so meron pa po ba kayong mga kapatid na reflection, karagdagan, Henry. Pastor? Yeah, Sige po. gusto ko lang i-appreciate yung presence ng ating mga kabataan. Si Rodalyn Badahos, ay taga saan ba si kapatid? Ano po, kabanatuan po. Kabanatuan. Teacher po kayo, ma'am, o kayo isa sa mga kabataan? Opo, sa ano po, Kabanatuan Adventist po. Ayan. Elementary po. Yan. Salamat, ma'am, sa participation nyo. Nandito po kayo. Salamat din po sa Thank you po. inyong pagsama rin ng ating lesson. Purihin ang Panginoon. Amen. Kasama po kayo ngayon. At sa ating pong mga kapatid pa na umagang gumising upang ating unahin ang ating Panginoon, maliwanag po yung message ng ating pong host. Tama po yon. Kung siya ang nag-occupy ng umaga natin, pahintulutan natin sa maghapon siya mag-occupy. Kasi madalas nga po ang nangyayari ay kontento na sa umaga na occupied yung ating puso, pero yung mamaya na ay wala na. Iba na yung nakalagay. Pag ganun, kapatid, tama po yan. So, salamat po sa mga reading na ito na lalong nagiging meaningful ang ating pagkakaunawa ng ating history, kung paano tayo nakabuo ng matibay na pundasyon sa pagpapahalaga ng teolohiya natin sa katwiran at yung kahalagahan ng pagsunod sa kautusan. Katulad po ng aking sinabi kanina, parang ganito pa rin po yon. Hindi pwedeng mauna ang kulog sa kidlat. Kinakailangan kidlat muna bago kulog. Ganito rin po yon. Kinakailangan po ang katwiran muna ni Kristo bago ang pagsunod upang maranasan ang tunay na kaligtasan. So, napansin ko po dito sa ating binasa, talagang idinidiin ni Sister White na malaking pagbabago ang nagaganap kapag ka po talaga si Kristo ang pinipili nating papasukin muna. Pakikitungo ay nababago, pati na rin po yung ating mga pangangatwiran nababago, yung ating mga close-minded nabubuksan. Maraming benefit ang observation na ito ni Sister White doon sa 1888 discussion, na noong siguro may mga taong nakinig kay Sister White ay biglang nag-shift yung kanilang attitude. At ako nga, ang galing-galing kong mag-discuss ng theology. Ako pala pinakamainit ang ulo dito sa discussion na ito. Ako ang pinakamaasim magsalita. Ako ang pinakamatapang. Ay noong siguro ma-realize nila na gaano kaganda at kalalim ang theology, kapag si Kristo ay hindi nakikita, ay hindi, nawawala ng kahulugan at kapangyarihan yung theology. So make Christ supreme, na talagang pinaka makapangyarihang nagbabago ng buhay ng bawat isa. At sana ay maging ganun din ang piliin natin. Sabi po ng ating author ay bago tayo tumayo ngayon, ay piliin natin na si Jesus ang pumuno at papasukin sa ating buhay sa araw na ito. Salamat po. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. So ngayon, bago po tayo magtapos sa hindi pa po tayo magtatapos. Pagkatapos po ng ating reflection, ipapanalangin po tayo ni Sister Rodalyn. Pero baka meron pa pong gustong humabol sa kanila pong reflection. Ang oras po natin ay 4:58. Meron pa po ba? Okay, so kung wala na, ibigay na po natin Sister Rodalyn sa kanya pong prayer. Okay, tayo po ay madalangin. Ama namin mapagmahal sa langit, salamat po sa bagong umaga na ito. Buhay at hiningay, biyaya na galing sa inyong awa. Sa aming kahinahan, si Jesus po ang aming kaligtasan at lakas. Sa Kanya lamang po kami may pag-asa, kapayapaan at tamang landas. Panginoon, turuan niyo po kaming unahin ka sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa pamilya at sa aming paglalakbay. Nawa po si Jesus ay pumasok at manahan sa aming puso.
upang gabayan po kami sa lahat ng bagay. Kami po ay humihingi ng aming kapatawaran sa isip, sa gawa at salita. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong pagpaprovide sa amin, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ay pwede na ako na sa intro video is Day Church History. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. 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 So bago po tayo sa pagbabasa ng chapter 67 at ang title po ay The Power of Earth na bibigay po sa atin ni Pastor Cyrus. Gusto ko po muna siyang ipakilala po sa inyo. Pastor Cyrus po Binida ay naka-assign po dito po sa North Zambales 2. Hindi po ako nagkakamali. At siya po ay district pastor po natin. And siya rin
po ay ordained. So, kaya mapapakinggan po natin siya ngayong umaga bilang stewardship speaker. Pero bago po yun, tayo po muna ay yumuko sa panalangin at ipanalangin po natin siya. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, namin pong mapapakinggan ang isang tagapagsalita na pinili mo, Pastor Cyrus Benida, na ang iyong presensya at makita po namin sa kanyang presentasyon ng iyong pag-ibig at kung paano niyo po kami pinagkatiwalaan ng higit dahil ikaw ang Diyos ang may tiwala sa amin. Kaya gusto rin po namin magtiwala sa iyong kapangyarihan. Pangunahin niyo po siya sa kanyang pagsisimula at hanggang sa matapos ay ang iyong biyaya ang mapasa amin at ang presensya mo ay manatili sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang Diyos na nagbabahagi, February 15, Offertory Reading Devotional. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 16. Mayroong maraming kamangha-manghang bagay sa nilikha ng Diyos na patuloy na pumupukaw sa ating pagkamangha mula sa malawak na kalawakan ng universe na hitik sa napakaraming bituin at mga galaksi hanggang sa masalimuot na ecosystem ng mundo. Isaalang-alang ang kayamanan ng mga mineral na naghihintay na matuklasan at mahukay, at ang mga magkakaibang hanay ng mga hayop at ibon na naninirahan sa ating planeta. Ngunit binanggit din ng Biblia ang mga bagay na hindi nakikita. Lahat ng ito na ipinahayag ng Biblia ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang mahahalagang mineral tulad ng ginto, brilyante, at uranium, kasama ang mga mapagkukunan tulad ng langis na makabuluhang nakakaapekto sa buhay sa lupa, ay nilikha lahat sa pamamagitan ni Jesus. Sa katunayan, ang nakikita at hindi nakikita ay nilikha para kay Jesus, hindi para sa atin. Ginagamit natin ang mga kayamanang ito dahil ibinabahagi ng mapagbiyayang si Jesus sa atin. Bilang ganti sa kanyang mga pagpapala, hinihiling niya na kilalanin natin ang kanyang pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagbabalik ng 10% bilang ikapo kasama ng mga handog. Hindi ba't kakaiba na kung minsan ay ipinagkakait natin sa may-ari kung ano ang nararapat na pag-aari niya? Sa tuwing tayo ay pinagpapala, may panawagan sa atin na kilalanin ang pagmamay-ari ng ating tagapagligtas sa lahat ng bagay na inaangkin natin bilang atin. Panawagan. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa araw na ito habang kinikilala ninyo ang pagmamay-ari at pagiging mapagkaloob niya sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Mr. Cyrus, kayo na po. Magandang umaga po sa lahat ng kapatid. Good morning, Mr. Cyrus. Ang atin hong pag-aaral ay pinamagatang ang kapangyarihan ng lupa ay nawasak. Ang atin hong itong ating pag-aaral ay nagpapahiwatig ng mahalagang usapin na ang pangunahing disenyo ng Diyos sa atin mga kapatid, tulad ng buhay ni Enoch, ay nilikha tayo ng Diyos sa isang layunin na nais niyang
makasama niya tayo ng walang hanggan. At ang layuning ito ay nagkakaloob sa atin ng kaisipan na tayo'y laging nasa mabuting ugnayan ng buhay natin sa espiritual na makasama ang Diyos. At sa ilang mga punto sa ating pag-aaral ay ibubuod ko na lamang ho. Mayroong nakita akong tatlong mahalagang bagay dito, mga kapatid. Una, ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng isang pangunahing layunin na ang buhay ng tao, ang mga mananampalataya o mga manggagawa man, ay nais ng Diyos na makita tayong maging liwanag. No? Una, makita ang ating buhay na maging liwanag ng kapaligiran natin. Ikalawa ay ang buhay natin ay nais ng Diyos na makita bilang liwanag ay makita ang ating mabubuting gawa. At ang ating buhay ay hindi lamang liwanag, mabuting gawa, kundi ang katulad nitong mga panahon, hindi lamang itong platform na pagsasama-sama. Kaya ang pangatlo, mga kapatid, ay yung pagsasama-sama, pagtitipon. Mula sa tatlong ito ho ang bumubuo ng ating aralin sa umagang ito. Maunawaan natin, mga kapatid, yung sa layunin ng Diyos o disenyo ng Diyos ng pagkakalikha niya ay ang lahat ay inaanyayahan na laging hangarin natin na makasama lagi ang Diyos sa buhay natin. Tulad ho ng binanggit doon sa aklat ng mga awit, yung mga awit 16 verse 8, sabi ni David ay, lagi kong inilalagay ang Diyos sa aking harapan. Kaya ilagay natin ang mga panahon o paglalaanan. Ito naman ay nagtuturo o nagbibigay kaalaman sa atin na ang Diyos ay nais niya, inaasahan niya na tayo laging makipag-ugnayan sa Kanya. Ang isang mabuting relasyon ay nagpapahayag na o nagbibigay kaalaman sa atin na tayo ay nais ng Panginoon na magkaroon lagi ng isang mabuting relasyon. Alam niyo, mga kapatid, yung tatlong pangunahing salita na yon, ilaw, kaya ito'y pag-angkin, mga kapatid, o pagyakap, pag-claim natin na ako'y nais ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon na ako'y maging isang ilaw na nakikita ang aking buhay ng ibang mga tao sa pamamagitan ng ikalawa ay yung aking mabubuting gawa, yung mabuting gawa na dulot ng isang buhay na laging kasama si Kristo. Ito'y nagbibigay, mga kapatid, ng pahiwatig din ang lantad na makikita dyan, kaya nagiging liwanag tayo, kaya nagbibigay ng mabuting gawa ang buhay ko. Ito'y dahilan sa lagi kong kasama ang Panginoon. Hindi ko hinahayaan ang aking buhay ay hiwalay sa Panginoon. At higit sa lahat, yung larawan ng isang samahan, larawan ng kalagayan ng isang mananampalataya ay laging makikita ang isang pagsasama-sama, pagtitipon-tipon. Ang sabi ho dito sa mga aklat ng Mateo, sa Matthew chapter 4 verse 16, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Bilang ilustrasyon, mga kapatid, alam niyo, nagustuhan na naibigan na namin ni Mrs. ang lugar na ito. Bagaman nasa dulo kami, ito at isa kami sa nasa dulong bahagi ng ating misyon, ay
nagustuhan namin ang lugar na ito dahil maraming mga opportunity na pwedeng buksan ang Panginoon. Kailangan mo lang hingin sa Panginoon. Minsan hinihiling namin ni Mrs. sa Panginoon na, Panginoon, buksan niyo ang mga opportunities na makapaglilingkod kami. Dininig ng Panginoon. Actually, kung ano ang hiniling natin sa Panginoon, pag dumating yung hinihingi mo, lalo na isa sa hinihingi namin ay palawakin ng Diyos ang teritoryo, pagpapalawak. Kasi maraming sa lalayo ng mga iglesia dito ay yung opportunity na magkaroon ng hindi lamang church planting kundi mga bagong teritoryo. Alam niyo ho, kahapon ho ay sa loob ng halos yung aming pinapasok, Pastor Estabillo, yung isang tribo, katulad ni Pastor Henry, marami din yung kulot ministry. Dito, pag dumadalaw kami doon sa kulot, ang tawag nila sa amin, unat. Sila naman, kulot. Kaya, alam nyo, kahapon lang ho, sa loob ng halos malapit na hong lampas isang taon na, mula nang pinasok namin yung isang community ng mga kulot, nung nangako kami na magkaroon, ang hiling nila ay magkaroon man lang ng isa sa need na hiniling nila ay yung magkaroon man lang sila ng CR. Kahapon mag-isa lang ako, bit ko yung bowl nung para sa CR. Sa katuwaan ng mag-asawa, ay sabi nila, minsan hindi ako ang nagbubukas, sila na ang nag-o-open, mga kapatid. Masayang-masaya sila kasi yung dinadalaw naming mag-asawa, actually dalawang mag-asawa yun. Yung isa ay naging chieftain, tapos pumunta sila doon sa may community, nanirahan na sila doon. Tapos sabi namin, magpapatayo tayo ng CR dito. Ang nakita ho nila dahil sa mga pagtulong natin ay kanilang katuwaan. Sila na mismo nag-open. Yung kapatid ng babae na tinutulungan namin ay pastor ng Born Again. Nung linggo ho ay tinulungan nung dalawa naming elder at hinilot. Kaya 3 na mga Born Again pastor, masayang-masaya sila kasi yung ating ministry, yung mga gawa ng Seventh-day Adventist ay kakaiba. Na hindi man lang sila na nagdadalawang isip na tanggapin ang Seventh-day Adventist kasi yung born again na isang pastor ay nagkaroon ng kanyang katawan, kalahati ng kanyang katawan na paralyzed. So hinilot, minasad siya. Kanilang kasiyahan, winelcome first time nung linggo, na welcome na tayo sa isang community at sa kanilang katuwaan ay open na sila. Pati yung pastor ng born again, sabi nila, Pastor, baka pwedeng yung inyong church ay makatulong din dito sa aming community. Hinilingo nila na magkaroon ng at least ilang mga CR kasi yun ang isa sa need nila. Tapos yung mag-asawa na natutulungan namin, yung babae ay kapatid niya ang born again na pastor na tinulungan namin. Nagulat ako at kahapon sa aming pag-uusap, bigla nilang nagpahiwatig yung mag-asawa. Binuksan nila ang usapan na sabi na, Pastor, actually sabi ko sa kapatid ko na pastor, wag mo na akong asahan. Prinangka niya yung kanyang kapatid na pastor. Sabi niya, wag mo na akong asahan na ako'y sasama sa relihiyon mo. Pero sa totoo lang, mas gugustuhin kong sumama at magtayo kami ng bahay-sambahan dito sa community. At tinanong daw ng pastor ng born again, nabalitaan ko, sabi nila, parang gusto niya na rin magpabautismo. So nagpahiwatig yung dalawang mag-asawang mga kapatid, sabi nila. Tinapat namin ang kapatid ko na sabi ko, magpapabinyag na ako. Tapos maya-maya nagsalita din yung lalaki, sabi, ay totoo lang pastor. Pinakinggan ko sila mga kapatid. Sabi ko, ano pong dahilan ng inyong pagpapasya? Tulad ng mensahe mga kapatid, kapag
ang buhay natin ay maging liwanag at makita nila ang ating mga gawa. Maging ang Panginoon ay madali nilang tanggapin sa kanilang buhay. Kaya ako yung masayang-masaya na bagaman sa matagal na panahon na paglilingkod, pagtulong, pakikinig, pinakikinggan yung mga pangangailangan nila, mga problema nila. Ganun lang. Actually, hindi lahat ng oras ay nagba-Bible study kami. Actually, ang Bible study namin nagkikwento lang ako kasi hindi pa naman sila marunong magbasa, hindi pa marunong magsulat. Kwentuhan lang kami. Sa ganung kaparaanan, nakikita nila yung pagtulong at ramdam nila. Kaya kahapon lang sa loob ng halos lampas na 1 taon na palagi naming nadadalaw, pinanindigan nila na handa na silang magpabautismo. Tinatanong nga nila kahapon, Pastor, kailan mo kami babautismo? Sabi ko, konting sandali na mag-aaral pa tayo at kailangan matulungan din natin yung iba para pag mabinyagan kayo, hindi lang kayong mag-asawa. Isabay na din natin si Chief Team. Kaya pati yung mga kapatid, pati yung Chief Team, sabi niya, sa inyong mga pagtulong, Pastor, dito sa community namin, mas maganda makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay sa bahan dito. Kaya ang paglilingkod natin ay ang kapalit mga kapatid. Ang ating mga gawa at ang liwanag na makikita sa buhay natin ay dahilan sa isang buhay na palaging, sabi dito sa ating pag-aaral, ang buhay na laging malapit sa Diyos ay magbubunga ng liwanag at mabuting gawa. Sabi nga po mga kapatid, ang ating mabubuting mga gawa ay pawang mga lantad na makikita. Sabi doon, laman ng ating mga laman na panlabas na lantad na makikita ng isang tunay na mabungang pananampalataya. Kaya itong ating mensahe mga kapatid ay encounter this sa pamamagitan ng ganitong mga daily devotional. Yun ang ating sikreto. Bibigyan tayo ng alab sa ating mga buhay at makikita yon ng mga tao. Actually, noong Sabado ay may panibagong community na pinasok din kami. Kasi yung pinuntahan namin community, meron dong isang pamilya na sabi nung isang pamilyang kulot, Pastor, actually, kung gusto nyo kami madalaw, gusto din namin mapakinggan ang inyong mga aral. Ay puntahan nyo kami sa ganitong lugar. Hinanap po namin ng isang kapatid dito sa Masinloc. Hinanap namin, nung matagpuan namin, pagkalayo-layo ng lugar, doon sa bundok, sinusugo namin, naglakad kami at actually, sa sobrang buhos ng ulan, napakaputik. Actually, nakapansamba pa kami. E di, sinimulan namin, ang isa sa approach namin mga kapatid, actually ang Bible study. Kaya ko ibinibigay na patuto ito. Kasi ito pong mga mensahe ng stewardship, napansin ko mga kapatid, sa mga ilang mga pagkakataon na mga natuturuan namin, nakikilala namin. Ang isa sa approach ko, tulad ng nagpatutuo na rin ako noon dito, nag-speaker na rin ako. Maganda pala pong approach mga kapatid ang stewardship pagdating sa Bible study. Inuna ko ang Bible study, actually yung mag-asawa na magpapabinyag mga kapatid. Hindi pa sila nabibinyagan. Pastor Estabillo, sila ay nagsi-COP na. Napansin ko yung unang nilang binigay biruin nyo, ang binigay ay yung type nila 60 pesos, yung offering, nagulat ako, Pastor, yan yung aming handog. Ayun yung aming ikapo, sabi, 60 pesos. Tapos yung binigay na handog, 120 pesos. Tapos sabi ko, tama po ba ito? Nilinaw kong husto, 60 pesos po itong type nyo, yung handog nyo po ay 120. Sabi niya, ay ganun kami masaya na magbibigay sa Panginoon. Tapos kahapon na pagpunta ko doon, ang binigay nasa 200 pesos. Masayang masaya sila. Pastor, ito ang aming tig 100. Yung aming handog ay 100 pesos, yung aming ikapo ay 100 pesos. Masayang masaya sila. Kaya nakita ko mga kapatid, ang stewardship approach ay isang napakagandang pagtuturo na hindi pa nangangabinyagan ang mga taong ito. Natuto na silang nagbibigay
ng kanilang, mayroon na silang COP. Kaya pag sila ay maging kaanib o pumasok sa ating iglesia, naunawaan nila bilang mga katiwala kung ano ang kanilang gampanin at yung accountability nila. Kaya nakita ko mga kapatid na ang sa ating pagtatapos, ang bunga ng isang buhay na binago ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi dito, nagdadala ng pag-ibig, nagkakaroon ng isang ugnayan, ang buhay na mabungang may ugnayan sa Diyos, laging malapit sa Diyos, laging nanggagaling lagi sa presensya ng Diyos ay nagiging liwanag at ang kanilang mabubuting mga gawa ay makikita ng mga tao. Lantad yun at ang mararamdaman natin, kasiyahan sa atin pag makita yung mga bunga ng pagpapagal natin, ng mga pagpapasya ng mga taong tatanggap sa Panginoon. Ito po ang aking dalangin at patuloy nating ipanalangin din ng mga tao na makita ang ating liwanag, ang liwanag ni Kristo at mabubuting gawa sa buhay natin. Tayo ang refleksyon ng isang buhay na patutuo ng buhay na laging malapit sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. 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 Salamat po sa masipag naming pastor dyan po sa North Zambales. Baka meron pong gustong mag-reflect o magbigay ng reflection and giveaways. Binigay po na pagbabasa o paliwanag po ng ating pastor sa Councils on Stewardship. Na ang topic po ay the power of earth broken. Meron po ba gusto mong mag-reflect or experience katulad po ng pastor? Sige po. Nagtataas po ba ng kamay? Kung wala na po, ay bibigyan. Bago po natin ibigay sa prayer, ay gusto ko po magbigay ng reflection po sa binigay ni Pastor Cyrus. Yung pagiging ilaw po mga kapatid ay hindi po ito biro-biro. Na once na ikaw ay naging ilaw at ang mga tao ay naging na sa'yo, bagay nasanay sila na ikaw ay laging maliwanag, ay ito ay po mga kapatid, kapag ikaw ay nagkamali o na nakapagbigay ka ng hindi magandang salita o kilos sa mga nakatingin sa iyo, ay parang po ito, isang malaking discouragement po sa kanila. So kaya we have to remain brightness, yung ating pong liwanag ay hindi mapupundi. At sikapin po natin, huwag naman din tayo maging plastic. Di ba, plastic? Na parang pag sa labas ka ng bahay ay lumiliwanag ka, pero pag nasa loob ka ng bahay ay para kang isang napakahaba ng sungay mo. Yung mga anak mo ay iba ang tingin sa iyo. So po tayo, babalik po tayo sa narinig natin kanina. Papasukin si Kristo sa ating buhay. At laging, laging maging mabuting katiwala po ng ating. Okay, wala po bang habol po sa natin pong mga reflection, Pastor? Baka meron po kayo? Salamat. Very powerful na po yun, Pastor. Ako ay minumuni-muni ko at inunguya yung sinabi ni Pastor Cyrus. Very fruitful yung ministry ng ating pastor. At salamat, Pastor Cyrus, sa mabungang paglilingkod mo dyan. Ay nagiging liwanag ang mga kapatid sa iyong pangunguna. At salamat sa napaka-practical na reflection ngayon sa ating nabasa mga prinsipyo. Purihin ang Panginoon, Pastor Cyrus. God bless you and your ministry. Amen. So, dako na po tayo sa silent prayer and acts prayer. Amen, mga kapatid. Ganda ng sarap makinig sa kwento ni Pastor Cyrus. Masarap makinig sa kwento ni Pastor Cyrus. Ang ganda ng kanyang experience to sa kanila sa North Zambales ba? North Zambales, North Zambales.
So, ayan, ano, konting recap lang sa ating lesson. Maganda kasi ito yung lesson natin. Ay, sakto talaga yung binigay niyang experience sa lesson, ano? Sabi dito ay ang pinakamalaking yaman. Ayan, ano? Sino gustong yumaman? Taas ang kamay. Siyempre lahat tayo, di ba? So, ito ang sabi sa lesson, ang pinakamalaking yaman na maaari natin makamtan ay hindi ang pera, hindi rin ari-arian mga kapatid ko, kundi ang presensya ni Kristo sa ating buhay mga kapatid ko. Yan ang pinakamagandang yaman, pinakamalaking yaman. Ito yung yaman na walang hanggan mga kapatid ko. Sabi dito, kung tayo daw ay tunay, ulitin ko ha, kung tayo ay tunay na umiibig sa Diyos. Marami kasing nagsasabi na yes, mahal ko ang Diyos. Ganun lang, by words lang ano. Ngayon, meron ditong katunayan kapag tayo daw ay tunay na umiibig sa Diyos, ang liwanag ni Kristo ay makikita sa kanyang mga salita at gawa. Sana sa salita at gawa ko nakikita yung liwanag ng Diyos. Ano? Kundi makikita mo yan kapag yung tao nakaka-inspire, yung tao nagiging isang magandang halimbawa ay maaaring tunay ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Ano po? Ano pa? Yung buhay mismo ng tao na yun ay magiging patotoo. Ayan, ano? Testimony, living testimony. Ayan po, napakasarap na magkaroon ng ganitong liwanag. Ano po? Isa pa, yung pinakahuli, kapag si Kristo ang sentro ng kanyang buhay, no? Ng ating buhay, ito napakaganda, no? Ulitin ko, kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, napuputol yung tanikala sa makamundong pagnanasa, inggit at kasalanan. Tingnan niyo po, hindi na tayo magiging excited sa mga makamundong mga kaganapan, ano? Hindi na tayo maiinggit sa mga makamundong mga yaman na nakikita natin sa tabi-tabi at makakaiwas na tayo sa pagkakasala, no? Sa madaling salita, natututo tayo maglakad kasama ang Diyos araw-araw gaya ng ginawa ni Enoch. Ano po? Si Enoch, ganyan, ano? So, kagaya ng sinabi ni Pastor Cyrus, dala natin yung liwanag. Hindi mo nga kailangan mag-sermon, no? Mag-sermon, di mo nga kailangan mag-Bible study. Ang ganda ng ginawa niya, oh. Hindi naman siya nagba-Bible study ng madalas, pero marami siyang nagiging kaibigan, na encourage niya, no? Kasi dala niya yung liwanag, mga kapatid, ano? Ang isang tunay na umiibig kay Kristo, natututo maglakad kasama ang Diyos araw-araw, no? Kaya ng ginawa ni Enoch. Ayan, tanong mga kapatid, handa ka bang hayaan si Kristo na sirain yung kapangyarihan ng makamundong bagay sa iyong isip at puso at palitan ito ng kanyang walang hanggang presensya? Mga kapatid, dapat yes ang sagot natin dyan, ano? So, tunay naman, masarap na mamuhay kasama si Kristo, ano po? Yung pong siya lagi yung ating sentro ng ating pananalita, siya lagi yung sentro ng ating papuri, at siya lagi ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Siya ang dahilan, siya nagbibigay ng lahat ng ating mga pagpapalang tatanggap natin, kalusugan at lahat ng ano pa man, ano. So ayan, at patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa ating panalangin. Nasa Santiago, Isabela, kamusta po dyan? Sister Rosel, di ba malakas ang bagyo dyan? Okay, magbukas na ngayon exam ng anak niyo po, ano? Sige po, tuloy natin ipag-pray. At sige po, ingat po kayo dyan, Sister Rosel Hernandez sa Santiago, Isabela. Gawing itaas kasi yung bagyo, eh. Actually, ngayong araw na ito, Martes, papatawid na yung barko sa taas. Napakaganda nung dinaanan ng bagyo. Hindi naman talaga na nalanta sa lupa. Doon lang sa gawing taas, kawawa naman sila na sa taas. Pero dito sa Central Luzon, hindi masyado, no? Doon lamang sa taas ng Northern Luzon. May mga reflection pala ito. Naku, sorry, hindi ko nakita kanina ito, no? Kay Kuya Sani. Anyway, tayo mananalangin mga kapatid. 30-second silent prayer and then I will continue. Panalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatiran, kaya din ang ating mga personal prayer request. Kung meron kayong additional na special prayer request, type niyo po dyan at ating babasahin. Tayo manalangin mga kapatid.
Okay, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na kami muli ninyong tinawag mula sa aming pagkakatulog, i-invite na maka-attend muli sa napakagandang usapan sa umaga na ito. Salamat po sa pagkakataon na amin muling marinig ang pinaka mabuting kayamanan na maaari naming makamtan sa buhay na ito. Hindi ito pera, hindi ari-arian, ngunit ito ay ang tunay na pag-ibig namin sa iyo, kung saan ikaw ang kukontrol ng aming buhay, sa iyo po iikot ang aming buhay, at ito ay magdadala ng liwanag sa amin, sa aming nasasakupan, upang aming mapakilala ang iyong kabutihan sa iba. O dakilang Diyos, ito ay kayamanan na walang hanggan, na maligaya kami mamumuhay sa kabila ng madilim na mundong ito na aming kinaloroonan. Salamat po sa mga pagpatnubay sa amin at paggabay na siyang nagiging dahilan namin ng pagpapatuloy na manatili na matatag, nakatayo, nakasandig sa inyo bilang isang aming Panginoong Yesus, na aming provider, tagapagligtas at manunubos. Sa mga umaga na ito, marami kaming mga panalangin. Unahin namin ang mga kapatiran at mga nasalanta doon sa Bagyo gawing norte. Maaari po ba sila mabilis ninyo ipabot ang tulong pinansyal at ano pang mga patulong na pangailangan nila doon, na madaling makarecover ang kanilang mga nasiraan ng bahay at mga nabaha. Dalangin namin na maramdaman nila ang iyong pagmamahal sa lalong madaling panahon. At kaya din naman sa amin dito na kasama namin na nanalangin, meron kami mga personal prayer request. Aming sinasama din sa panalangin ng bawat isa. Kaya din ang special request ng bawat isa na kasama namin na nanalangin. Ang kalusugan ni Kuya Rick Masiklat, at anuman ang kanyang nararamdaman ay hipuin niyo po siya na yung pagpagaling na kamay, alisin ang kanyang pangamba sa kanyang puso, palitan ng puro kasiyahan na puno na iyong pagmamahal. O dakilang Diyos, kasama na rin ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, mga apo. Nawa, o dakilang Diyos, ang mag-asawa na ito ay patuloy niyo pong gamitin na maging isang magandang halimbawa para sa kanilang buong pamilya. At ito isang kayamanan nagmumula dyan sa kalangitan at walang hanggang kayamanan. Dalangin din po namin ang patuloy na pag-review ni Raf de la Cruz, ganun din ng si John Dave na mag-exam bukas. O dakilang Diyos, patuloy na karunungan na ibigay niya po sa kanila at malusog na pangatawan. Sama din namin ang sa panalangin yung sponsor ni Raf ng Olarte family, ang kanilang health sa araw-araw. Patuloy silang maging liwanag sa kanilang nasasakupan. Kaya din dalangin namin si Brother Ramon Hernandez sa patuloy na panunumbalik ng kanyang malinaw na paningin. O dakilang Diyos, samahan niyo po siya sa palaging araw-araw na pamumuhay na ikaw ang nakikita. Dalangin din namin ang operasyon Baliksigla ng Gabaldon sa panguna ni Pastor Jackson Dasoy, mga elder, gayon din ang care group ng mga lugar na ito. At sa pagpapatuloy naming panalangin, narito ang aming mga kapatiran. Meron din kaming mga personal prayer request na laman ng aming puso at isipan na kayo ang nakakarinig at nakakabasa nito. Kasama namin nananalangin ang sambayan ni Sister Mary Ann Manalastas. Maaari niyo po bang pakinggan din ang kanyang mga personal na kahilingan ipagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban at mga magagandang plano at sa inyong perfect timing. Ganyan din ang sambayan ni Kuya Edgar Estabilio, si Ate Lorna at ni Kuya Bobby, si Kuya Sani at kanyang buong pamilya, si Ma'am Rachel, si Sir Tony, ganyan din si Sister Grace, si Ma'am Femi, sila Kuya Abner at ang buong guys, parents, pupils and teachers. Dalangin din namin ang sambayan, Sister Nimpa Rivera, si Nanay Nerissa, si Veronica, ganyan din lahat ng kanyang mga apo, si Sister Antonia Nunez, ganyan din si Sister Annalyn Nadera Bulaon. Kasama rin namin sa pananalangin si Sister Linda Cruz, Sister Teresita Ladia, si Sister Marlene Garcia, Sister Janet Katmaitan, ang pamilya ni Sister Rosel Hernandez, si kapatid na Asenet Katap,
Kaya din si Sister Edna Estares Villarason, o Dakilan Diyos, kasama namin sa umaga na ito. At ang iba pa na hindi namin nabasa ang kanilang pangalan, ngunit nakasama namin sa umaga na ito. Patuloy niyo pong pagpalain na maghapon na ito. Kayo ang manguna sa aming mga puso at isipan. At kami ay maging pagpapala sa aming mga nasasakupan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin at patawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa prayer warriors at God First Morning po sa lahat. At salamat. 25 tayo ngayon dito sa prayer sa ating God First Morning. Sa mga bagong pangalan, si Sister Edna Villarason, salamat po sa muling pagbabalik. Sa chat box, malamang nasa background tumadalas Sister Asinit Katap. Ganoon din, hindi ako sigurado kung sister ba yung Asinit o brother, kasi si kapatid na Asinit. Baka magkamali ako, sige po. Kasi hindi ko sure yung pangalan kung lalaki o babae. Welcome po ulit. Kaya din sila Kuya Melchor pala, tsaka sila, hindi ko nababasa yung pangalan na skip. Anyway, good morning po sa inyo dyan. Kaya din si Sister Linda Cruz, yan, welcome po. At salamat sa pakikasama dito sa Discipleship Ministry. Sister Annalyn Bulaon, gayon din. At sina Mary Ann Manalastas at iba pa ng mga narito ngayon. Sister Esther Garcia, welcome po. Sama kayo sa panalangin, bagaman di ko nabanggit, ngayon ko lang nabasa yung pangalan nyo. At sa mga bagong pumasok sa Discipleship Ministry, salamat po sa patuloy ninyong pagpasok, pagbabalik. Invited po ulit tayo ni Jesus. Muli bumalik bukas sa bawat araw, sa bawat umaga, na ating pagkising. Hindi ako nag-i-invite ng mga kapatid, si Jesus po yung nag-i-invite sa atin. At sabi sa lesson nakaraang araw ay ang umignore sa Panginoon ay hindi pagpapalain, mga kapatid. Pero pagpapalain pa rin. Yan ba sinabi doon ay mali yun, hindi pagpapalain, hindi yan. Dahil ang pagpapalay dumarating maging sa matuwid at sa hindi, Or maling kaisipan yung gano'n, Pagpapalain pa rin tayo kahit tayo hindi matuwid. Kaya lang, mga kapatid, yan ang pagpapala na may hangganan. Kung gusto nyo ng pagpapala na walang hanggan, huwag nating i-deny si Jesus sa ating buhay. So ayan, female po, ayan, sister pala, Sister Asinit Katap. So ayan, So magandang umaga sa lahat. Ang oras 5:42, mag-exercise tayo tuwing umaga. Kuya Melchor, ayan, Kuya Melchor, Kuya Nursing, active yan dyan sa chat box sa makikinig, Kuya Monching na Zoom minsan nasa FB Live. Actually, kahit saan kayo umukunik, pwede, Pwede sa Facebook Live ng CLPM, pwede sa Zoom. Mas maganda nga sa Zoom para nakakapag-comment kayo doon. Pero kung gusto niyo makikinig sa background, masayang makinig sa background, okay naman sa Facebook Live at sa YouTube. Iisa lamang yan, Dito lang sa Discipleship Ministry. Gusto ko kasi nag-reflect sa huli. May oras ako, sariling oras sa huli. Gusto kong i-reflect yung gusto kong i-reflect, At gusto ko ring manalangin, para sa atin. Iba naman yung panalangin nila doon na United Prayer naman yun. So, para sa akin ay okay lang kahit saan, So, magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. At muli, invited tayo ni Jesus bukas, Walang absent, mga kapatid, para saan ba't konti lang naman yung oras pagkising mo sa umaga, unahin natin yung Panginoon, Maganda naman yung ating maririnig at tayo ay mabibuild, mabibuild ang ating karakter. Muli, maraming salamat sa pakikinig. God First Morning po sa ating lahat, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.